Wala, Opo. hindi naka-line item, no? Inilagay doon sa others. Alright? Yan Yes po ang po. inyong claim dito. Opo. Pero sir, doon sa ilang SALN ng VP, naka-line item, di ba? Tama po. Tama Yes, po. okay. Admitted naman po natin yan. Opo, di ba? Doon sa mga iba, naka-line item. Ngayon po, nasa others siya. Kasi nga, magandang depensa din po yan, attorney, no? Na, hindi, kasi nandun na sa others ito. Doon na yan, kumbaga. So, ano ang katwiran kung bakit nung una meron, ngayon nasa others na lang? Actually, it was really plainly the decision of the Vice President to categorize it that way po sa aming pag-uusap. Aha. Talagang ang ginawa lang niya is kung motor vehicle, sinama niya ito, Okay. motor vehicle various years, Mhm. and then yung pera and everything, nilagay na lang niya sa others. No? So, Mhm. that is, kumbaga, hindi na po ako mag-argue kung ano yun, but that was a decision that she made Okay. that time. Opo. Sige po, ginagalang natin yan. Doon sa Opo. practically pong sinasabi, hindi naman yung binabanggit sa mga headline na 6 billion nandoon sa actual na deposit ng Vice Presidente, di ba? Wala po namang ganong Opo. usapan. Dumaan yung perang ganon kalaki ang volume. Ibig sabihin po, di ba? Maari po, maari. Pero ang sinasabi natin is, Aha. itong transactions po na yun, Manong Ted, Aha. ay over how many years of transactions, so maaring pwedeng ang laman, again, I don't want to speculate, Opo, parang we're just opo. trying to explain the Oo. situation. Maaring ang pera mo sa bangko ay maaring 500,000. But through the years, you're transacting, siyempre may nadadagdag dyan Opo. ng konti dahil may sweldo ka, you're transacting, at dahil if you add all the transactions, lumobo tuloy ng 6 billion kasi it's just an addition of all the transactions Opo. that a Opo. person has made. Pwede nga Opo. din pong ganun po ang katwiran dyan kasi hindi lang ito 1 taon, 2 taon eh. Mahaba ito, 2009 o 7 all the way sa Opo. 2026. So mahabang panahon ito, talagang pwedeng umabot ng ganong kahalaga yung billion, yung dumaan na transaksyon doon po sa kanyang mga bank accounts. Pero ang tanong naman ng iba, ang question ng iba is, ang report ng SEC doon sa kanyang mga negosyo, mga lugi daw eh. Di po ba? At saka pag kinuwenta natin yung kanyang sweldo, hindi naman aabot ng ganong bilyon. So saan galing yung mga perang yon? Yun po ang tanong ng iba. Kasi nga, I think Manong Ted, yun yan po yung kailangan natin klaruhin na punto, no? Na hindi kasi, if you add, hindi ibig sabihin nito na pag billion yung naging addition, is billion yung kinita niya noong mga taon na yun, di ba? Ang ibig sabihin lang po nun is lahat ng transaction ay umabot ng ganong billion. So for example, kung ako po ay naglagay sa isang time deposit, for example, meron po akong pera ngayon, no, sa bangko. Siyempre, dineposit ko yung pera sa bangko. That's already one transaction, inward transaction, no, or inflow. Ngayon po, pag ako po ay nilagay ko po sa time deposit yung pera, that's another transaction, but it's the same amount of money. Hindi po ba? Kaya 1,000. Simplihan na lang natin. 1,000. Nilagay ko sa time deposit. That's another transaction. Under AMLA, that's already 2,000. Opo. Hindi ba? Opo. Tapos, pag bumalik po yung pera from time deposit kasi nag-mature siya, 3,000. Tapos, dumagdag po yung pera. Naging 1,000, naging 1,500. Okay. Babalik siya, may additional 1,500 ka na naman. Pero actually, if you look at it, the money was really just 1,000 na may kinita kang konting interest. But if you look at it from a transaction perspective, lumulobo po talaga kasi ang tendency. Opo. No? Opo. Sige, so I think this is similar to the corona formula nung Okay, panahon ng hindi. Pero pagdating po doon naman sa AMLC, it doesn't refer kasi mismo doon sa kung magkano nasa account mo. It refers to transactions over that span of time, no? Kahit 1 year. No? So yung kung ang pera mo ay 500,000 lang sa isang taon, pwede kang nagkaroon ng maraming transaction doon sa 500,000 pero lolobo. Yun lang po yung ano natin, no? But yes, we are, to answer the question, we are ready po to tayo naman sa defense team, ready tayong ipakita na lahat ng binatera ng Vice Presidente ay talagang kung ano lang ang pagmamayari niya at wala po siyang naging concealment, misrepresentation, o tinagong yaman, kumbaga. Yung pong aligasyon ni Ginoong Trillanes, Opo. as you know, no, sa inyo po napakinggan at napanood rin, ito hong pagdaan ng sinasabing mga deposito
maging sa joint account Opo. ng dating Pangulo at ni VP Sara na nanggagaling daw sa isang umano, no? Ito nga po, wala pa siyang side na inilalabas ngayon, itong Sami Uy na ito. Opo. Actually, Manong Ted, si Mr. Sami Uy, yun nga mahirap magsalita for him dahil unang-una, hindi ko wala kaming relations, no? Mhm. Pangalawa, hindi rin ako abogado niya, so we're also waiting for his side. Pero ang masasabi lang po natin is ang Vice Presidente, ang nasabi niya is wala siyang natanggap ng mga ganyang mga amounts, no? And if kung susuriin natin, ang report naman po kasi, ang sabi ay bumili allegedly si Mr. Sami Uy ng mga MCs, di ba? At ang recipient indicated in those MCs ay ang ating Vice Presidente, among others, kasi may iba pa silang pinakita ng mga cheque. Pero hindi naman po conclusive yon kung yun pong amount ay na-deposit talaga kay Vice Presidente o sa kung anumang account. At kasi talagang ang paninindigan ng ating Vice Presidente, wala siyang natatanggap ng ganyang amount from anyone from Sami Uy. Opo, well, meron naman siyang official na pahayag, particular dito nga sa binabanggit Opo. na Ginoong Trillanes at yun nga po ang ating aabangan na kasi po ang aming pagtawag nga sa inyo, mapakinggan lang ang panig mismo Tama ng po. tanggapan ni Vice President. Kayo man po'y Tama po. kayo man po'y sang-ayon o hindi, ito po ang aming pong responsibilidad, kunin po ang panig ng Vice Presidente. Sige po. So, Manong Ted, Apo. I'm very thankful actually na may nakaraang araw na nag-invite kayo at nagsabi naman ako na hindi ako pwede munang mag-interview ng mga panahon na yun. Pero I'm very thankful dahil tama naman po kayo. I think kailangan ding, although siyempre, re-responde kami sa tamang forum, pero yung mga bagay, at least ma-explain man lang natin sa public yung facts. Yun lang naman ang habol namin sa ngayon. Opo. Sige. So, definitely po, kumpirmado na yan, hindi na po sisipot si VP Sara sa next invitation po sa ikatlong hearing ng Committee on Justice. Klaro na po yun. Confirm na po yun. I would confirm that, Manong Ted, because meron na tayong naihain na SC petition specifically questioning yung jurisdiction, no? Not to initiate impeachment complaints, let's be clear. That's not beyond debate. Nasa Constitution naman yan that the House can initiate. Pero yung napapansin nating extent ng ginagawa nila dito sa mga proceedings na yan, we are questioning that, yung jurisdiction nila to conduct yung mga proceedings na ganito yung extent. So masasabi ko po that it will not be consistent with our position kung sumipot po ang ating business. Yung dare ng iba na pumayag na si VP Sara at maging ang kanyang mister na buksan yung kanilang tax records. Kasi pwede ho naman yan kung magkukusa itong taxpayer na pabuksan sa kamera itong kanyang tax record para tayong magkaalaman na anong sitwasyon doon. Ano yung masasabi doon? Unang-una po, I'll be very, very honest with you, hindi pa po namin napag-usapan yan ng Vice Presidente. Pero pangalawa, I think it's not the proper forum, no? Kasi nga, pagdating doon, ang defense, wala naman kaming chance to scrutinize, to cross-examine, hindi ba? So, I think dito sa stage na to, ay hindi po ito ang tamang forum para pagbigyan yan. And in fairness to Attorney Manscarpio, meron din naman po siyang set of lawyers and I believe they also already filed something with the RTC regarding that. Yung COA disallowance, meron na po ditong desisyon ng komisyon doon sa 73 million at meron pong lumabas na pinakabago ho naman ito, mas malaki itong halaga. Ano po, na-disallowed po ng COA. Pareho po ito, no? Yung pong sinasabi na maling paggamit po ng confidential fund. Ano ang tugon nyo? Doon muna po sa meron na pong commission and bank decision. Pinasasauli ang pera. Yung pangalawa ho naman, doon po lamang po sa team na nag-audit nito. Pinasasauli din po ang pera. Opo. Thank you po, Manong Ted, for giving me the opportunity to also discuss that. Yung COA commission proper decision po, sa totoo lang, wala pa pong natatanggap na copy, whether it be the defense or yung OVP mismo, meaning official copy from COA nitong decision na to. Kaya kung napapansin nyo nung hearing na kung saan nasabi na rin ako at nandun ako, medyo napapasilip ako dun sa phone nung katabi ko na si Attorney Camora dahil nagulat din po ako, no? We were not aware na may ganun ng decision until that hearing itself.
sa ngayon, wala pa po kami natatanggap, but I think we have to inform the public na hindi pa po final yung decision na yan as is being circulated. Kaya yung restitution ng pera o pagbabalik ng pera ay hindi pa dapat nagiging usapin dahil ayon sa COA Rules of Procedure mismo, meron pa pong 30 days upon receipt noong desisyon ng Commission proper kung saan maaring mag-file ng motion for reconsideration. At yung natitirang araw doon sa 30 days, no, after ma-deny, kung ma-deny man ang motion for reconsideration, pwede pang iakyat ito sa Supreme Court via Rule 64. No? Kasi so Supreme Court pa rin po ang magiging final say dyan. Opo. Sige, so at least nakuha po namin ang inyong panig dito nga po sa dalawang COA disallowance na ito, no? Pero ito nga po ang ating pong tanong. Kung totoo po na gusto ng Vice Presidente ng bloodbath, kung kayo po nagsasabi na ang proper forum dito ay Senado, kung sinasabi po ninyo ng mga abogado na hindi na kami sisipot dyan, wala naman kaming chance to cross-examine at wala kami pakakataon dyan na makibahagi sa diskusyon at doon na lang kami sa Senado, bakit pa po panay ang petition sa Supreme Court to stop the proceedings? Kasi Manong Ted, nakita naman natin talaga bilang mga abogado, we have to protect the rights of our client. At pag nakita natin na may mga labag sa aming pananaw, no? Sa aming pananaw, we have to remember, we're advocates. Sa aming pananaw, may paglabag sa konstitusyon, they are already exceeding, whatever jurisdiction is vested upon them sa konstitusyon, trabaho rin naman po namin na dumulog sa Supreme Court, hindi lang para sa Vice Presidente, of course, but for all impeachable officers in the future, kung pwede ba itong ginagawa nila. Ngayon, as I said, hindi naman din natin alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. So, kung yan man ay maging pabor sa atin o hindi maging pabor sa atin, respetuhin po natin yan. At kung, of course, I don't want to speculate, pero kung yung cameraman ay magdesisyon na iakyat yan sa Senado for trial, we're also ready for that eventuality po. But sa amin, we are not trying to suppress anything, pero I think kailangan din namin bilang abogado na protektahan talaga yung rights ng aming kliyente, lalong-lalo na pag nakikita namin na may infirmities dito sa ginagawa nila. Kasi, for example, Manong Ted, ang pinag-uusapan lang dapat natin, hindi pa pag-impeachable offense, ay yung years kung saan ina-occupy ng impeachable officer yung opisina, which is 2022 to 2025. Pero nakita naman natin dito na mula 2006, I think, to 2005, yung mga records na pinasasabina, which is no longer relevant, really, kung talagang impeachment ang hangarin natin dito. Well, siguro sa kabilang kampo naman, relevant yun kasi nga gusto namin makita yung pattern. Diba? We would like to lay the predicate, nga, na kung saan ang gagaling yung deklaradong yaman. I mean, for the other side. No? Well, anyway, so bottom line dito po, ang binabanggit nga po ng iba, no? Sorry po, attorney, ito lang ho. Okay lang po. Ang sinasabi nila, kasi iba ang sinasabi ni VP Sara sa ginagawa niya at ng kanyang mga abogado. Panay gusto ninyo ng hearing, gusto niyo ng trial, pero kinokontra nyo naman. Yun lang po yun, basically po, at yan nga po yung tugon dyan. So sa lahat ng ito na nakikinig sa atin, sige po, ano po ang inyong mensahe so far this morning po, doon nga sa argumento na kung gusto nyo talagang magkaalaman, wala kayong kumbaga kinatatakutan dito, buo ang inyong loob na walang ginawang kamalian ng Vice Presidente. Once and for all, wag na kayong kumontra, let the trial begin forthwith. Well, number one, Manong Ted, again, kung hindi naman kami ang naging rason ng constitutional infirmities, so kung may constitutional infirmities man, talagang karapatan ng isang respondent na dumulog sa Supreme Court. No? There's nothing wrong with that. That is well within her rights. Pero kung mapunta man sa trial ito, ay handa rin po talaga tayo. Hindi naman tayo nagbago ng stance po doon. Handa po tayong harapin point by point lahat ng mga aligasyon na yan para din naman mapakita natin sa taong bayan na walang basehan yung mga nilalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Okay, sige po. Sa mga kapatid, kami po aantabay tayong lahat sa development po sa impeachment proceedings na ito in the House and eventually po kung ahantong in the Senate. Attorney Michael Powa, muli po salamat sa inyo pong panahon at haba po ng pangpasensya po sa amin sa aming mga katanungan. Naku po, hindi po kinailangan ng pasensya. Ako nga po dapat magpasalamat sa inyo at binibigyan niyo kami ng opportunity para at least may lahad. Kahit na hindi namin marespondihan lahat, it's just at least we have to let out yung facts
as far as our side is concerned. Maraming salamat po, Manong Ted at Ma'am Chacha, as always. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you and Godspeed. Attorney Michael Powa, isa po sa mga abogado ni VP Sara. Ganap ng 20 minutes after 8 o'clock.